Yes, matagal na nating alam na tutungo itong si Francis Lopez sa Japan B-League. Sa ngayon ay 22 anyos na itong si Francis, so we can say na saktong panahon para maglaro ng professional. Yes, may umaabot pa ng mid-20s sa UAAP, which is not bad kung i-consider ang edukasyon, pero hindi na ito advantage sa after school para sa mga basketball players. Although maraming balita na ngayon na pumapasok na ng napakaaga sa pro. Si Lopez ay meron pang ilang taon na eligibility sa college, pero dagdag ni Francis na mahirap palampasin ang opportunity na ito, kaya kailangan niya nang tanggapin sa ngayon. Ikaw na nalalaro sa Division 1 ng Japan at hindi na natin kailangan pang idetalye kung ano nga ba ang makukuha doon. Given din na si Francis Lopez ay sa B-League talaga eligible, siya ay parte ng national team na isang requirement. And sa kabilang banda naman sa KBL ay tila hindi pwede itong si Francis dahil sinisilip ang nationality ng mga magulang. Pero he must move on dahil wala namang problema sa B-League. Ang mahalaga ay he can play the Asian Quota Player System. And niya kinumpirma na ng Nagoya Fighting Eagles ang paglalaro ni Lopez sa kanilang team, replacing a Taiwanese center. And so sentro ang pinalitan ni Lopez, iba sa kanyang posisyon na inanunsyo ng team. Francis is playing number 3 or the small forward. At 198 cm or 6'6", ay bagay si Francis sa pwesto na yan. Again, playing the wing will benefit Lopez. Kung titignan ng roster, isa lamang ang ating kababayan sa dalawang purong small forward, making a right decision sa paglalaro sa Nagoya. Yan naman ang importante sa paglalaro sa abroad, kung tamang team ba ang iyong napuntahan. Parang kay Tamayo noon na nabangko sa B-League pero magsasyen pala sa KBL. So it is where you go, less same position at gagamitin ka. Isang bagay ang inaasahan ng mga Hapon para sa ating kababayan. Ito ay ang kanyang athleticism or dunking ability. Kaya as early as now ay sinasabing top contender na ito sa B-League Dunk Contest. Well, wala na tayong masasabi dyan dahil inborn na yan kay Francis. Pero sa ngayon as a small forward, isa sa dapat maging efficient si Lopez or ma-improve pa ay ang kanyang outside game. Well, underrated yan kay Francis dahil natatabunan nga naman ang kanyang mga dunks. Pero may mga taong nagsasabi na nasa kampo ng UP that Francis can also shoot. A wing na sa gilid yan at nakapwesto sa 3-point area na may opportunity to attack the basket na mas madali para kay Lopez. At the same time a challenge dahil mas marami ng import ang kanyang makakaharap na ibang iba sa laro sa college. We can say may advantage si Francis sa mga locals. Kaya yan ang dapat makita ng Nagoya FE and sana ngay ma-utilize or hindi mabangko si Francis katulad ang nangyari sa ibang mga Pinoy noon sa Japan B-League.